Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, December 12, 2025, ng ikalawang linggo ng Adbiento. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay mensahe para sa mga pagod, pinanghihinaan ng loob, at may pasanin, lalo na sa ating mga sundalo, kanilang mga pamilya, at sibilyang komunidad. Ang ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 48, verses 17 to 19, Ako ang Panginoon na nagtuturo sa iyo ng makabubuti. Hindi nagpakilala ang Diyos bilang malayong pinuno, kundi bilang guro, gabay, at amang nagmamalasakit. Sabi niya, kung nakinig ka sana, ang kapayapaan mo'y parang ilog. Ang tibay loob or inner strength ay nagsisimula sa pakikinig. Ang pagbagal sandali upang patnubayan tayo ng Diyos at hindi puro sariling lakas ang inaasahan para sa sundalong nasa pressure, sa pamilyang maraming responsibilidad, o sa sino mang may stress at suliranin, nangangako ang Diyos na ibabalik niya tayo sa kapayapaan. Ang ating salmo responsorio mula sa Aklat ng Mga Awit, chapter 1, ay nagpapaalala sa atin na ang taong malapit sa Diyos ay parang punong matatag. Ang larawan ng punong nakatanim sa tabi ng ilog, hindi natutuyo, hindi natitinag, lagit-laging may lakas. Ito ang larawan ng tunay na katatagan, nakaugat sa Diyos at pinatatag ng panalangin. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 11, verses 16 to 19, sinasabi sa ating pinatutunayan ng gawa ang karunungan. Pinaalala ni Jesus na kahit anong gawin niya, may magbibigay pa rin ng puna. Ngunit hindi siya natitinag dahil nakaugat siya hindi sa opinyon ng tao, kundi sa kalooban ng Ama. Ito ang katatagan. Ang katatagan o resilience, manindigan kahit hindi ka naiintindihan ng iba. Para sa sundalo, marami sa sakripisyo mo ay hindi nakikita, pero nakikita ng Diyos. Para sa pamilya, ang inyong tahimik na lakas ay mahalaga sa Diyos. Para sa ating lahat, ang mabuti mong ginagawa ay may saysay kahit walang pumapansin. Tinatawag tayo ng Adbiento na magpahintulot na gabayan ng Diyos. Manatiling nakaugat sa panalangin, manindigan sa tama kahit may kritiko. Dito tumitibay ang Espiritu. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil nakahawak tayo sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga sundalo at kanilang pamilya. Gabayan mo sila. Patatagin ang kanilang loob at pagharian ng kapayapaan ang kanilang tahanan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.